Trivia number 1! Noong mid-19th century, wala halos masyadong treatment facilities na dedicated para sa mga kabataan. Shocking, hindi po ba? Madalas ay hindi nagagamot ng maayos ang mga batang may sakit, lalo na ang mga sakit na common na ngayon ay talaga naman bago noon, di ba? Mala-pandemic ang leveling. Noong 1860s, naitayo ang ilang mga ospital na tumutulong sa mga batang may sakit at inabandona. Nagbibigay sila ng mga pagkain, damit at marami pang iba. In the late 19th century, dumami ang mga ospital para sa mga bata at mas lalo nakita ang malaking problema. Mas maraming bata ang may malulubhang sakit, ang iba ay kailangan pa ng operasyon. Ang ating National Child Health Day became a day of observance noong 1928 nang lumagda ng Proclamation Decree ang dating American President na si Calvin Coolidge. Originally, this is celebrated every 1st of May, pero inilipat ito tuwing first Monday of October noong 1960. Child Health Trivia number 2! Good morning! Mayong araw! Sinasabing isa ang income ng pamilya na major factor ng araw sa kalusugan ng isang bata, both physically and mentally apektado. Siyempre, ang mga bata raw na kabilang sa mga household below the poverty line, have a higher obesity rate dahil sa mga hindi masustansyang kinakain nila. And with the epidemic or pandemic not slowing down, mas nadadagdagan pang araw ito. Siyempre, kapag salat din sa kabuhayan, apektado rin. Siyempre, dahil walang makain ng bata. Diba? Nakokompromiso ang kanilang kalusugan. Child Health Trivia number 3! Aray ko. Sakit na pa. Nakakalimutan ko yung pa ako, masakit pa rin pala. Ikaw talaga. Alam niyo ba na noong 1939, ang slogan ng Child Health Day ay, quote, "The health of the child is the power of the nation," end of quote. Totoo naman yan. Kaya kailangan turuan natin ang mga bata na kumain ng mga prutas at gulay, whole grains, low-fat na dairy products, protein-laden food, at syempre iba pa. Importante rin ang mga brain food na makakapag-improve ng kanilang academic performance. Okay? Kaya kailangan well-researched ito. Well-researched ito at syempre ang nutrisyon nila ang isa sa mga top priority natin. Okay? Child Health Trivia number 4! Alam naman natin na ang mga kabataan ang isa sa most vulnerable na membro ng ating lipunan. Kailangan natin silang maalagaan. Ang ating henerasyon, ang susunod na henerasyon, ay nangangailangan na talaga namang ma-develop ang kanilang good health standards because, syempre, dahil nga naman ang ating mga kabataan, ang ating kinabukasan. Kailangang matutukan din ang kanilang pamilya. Kung ano man ang ginagawa ng matatanda ay ginagaya ito ng mga bata. Sa tahanan pa lamang, dapat natuturuan na rin ang mga kabataan na mamuhay ng malusog at malinis sa pangangatawan. Diba? Dapat araw-araw ay National Child Health Day, hindi lamang today. At sana kahit saan ay nabibigyan ng suporta ang pangangailangan ng mga bata pagdating sa kalusugan at sa mga kailangan nila sa araw-araw. Sana ay marami kayong natutuhan ngayong Lunes ng umaga. Ano po ang gusto niyo pag-usapan natin? Just leave your message. Kuya Tony Pet, ito ang gusto natin ma-discuss. Go for it, okay? At syempre, iwanan yan sa ating Net25 Facebook page at malay nyo, ang requested topic nyo ating mapag-usapan. Ito po si Kuya Tony Pet, hindi nagsasawang maghatid sa inyo ng mga kaalaman. Dito lamang sa paborito nyong triviahan tuwing umaga. Ito, syempre, ang inyong number 1. If Tony knows, everybody knows! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!